Malamang totoo nga yung nakita ng mga tao na may kasama siyang ibang babae mag-travel. Wala na talaga sila, gumagawa na lang sila ng content. Dami niyo ng pinagsamahan nun, 7 years. Napag-usapan na natin siya sa isa sa mga Megan rants natin. And nung time na yon, wala pa siya masyadong confirmation. And then now, confirmed that natuluyan na talaga ng bonggang-bongga. Naalala niyo yung pinag-usapan natin si Sergey Bin at ang kanyang long-time partner. 7 years sila. And ngayon, kinonfirm na nila na talagang hiwalay na sila. Actually, I got a screenshot of a statement. Hindi naman yata statement nila ito or whatever. Pero parang sabi niya, gusto ko po humingi ng kapatawaran sa pamilya ko at lalong-lalo na sa pamilya ni Elma dahil daw sa sakit ng kanilang desisyon. I think meron ding statement yung si Elma about this, no? Na yun nga, sinabi nila na they are ending their relationship kasi talagang wala na. Hanggang ganun na lang. May nakalagay pa nga dito na hindi biro ang 7 taon na saya at pagmamahal. Kaya hayaan nyo ako ipaliwanag sa huling pagkakataon ng lahat. Nung nabasa ko yon, nag-stop na ako dun eh. Hindi ko na tinuloy hindi ko na tinuloy kung ano man yung statement. Basta yon. Yun na yun. Ayoko na, wag na nating tingnan kung ano man yung kwento. Pero ayaw na makinig. Ayaw na makinig. Kasi parang totoo tuloy, di ba? O, di parang na-confirm ngayon na, ay, malamang totoo nga yung nakita ng mga tao na may kasama siyang ibang babae mag-travel. Tapos parang na-fuel up pa tuloy yung sinasabi nila na baka wala na talaga sila, gumagawa na lang sila ng content, mga ganyan. O dahil may nakakita, hindi na nila may pagpatuloy, kaya kailangan na nilang i-end. Whichever is, we don't know, theories lang naman yon kung ano man. Pero, ayun, hiwalay na si Sergey Bin at ang kanyang long-time girlfriend, ang kanyang partner, after 7 years. It happened after ilang weeks ba? Kailan ba natin pinag-usapan yung last time na sinasabi nila yun nga may cheating allegations itong si Sergey Bin? Last month ba yun? Parang last month yun eh, di ba? Oh well, baka totoo talaga yung 7-year itch. Legit ba yun? Na pagka, I think una ata 4. And then merong 4 o 5? Parang 4. Tapos 7. Ewan ko, hindi ko alam. Pero may tinatawag silang ganyan, di ba? Hindi ko alam. I can't relate. I don't know if that's even true. And actually, hindi ako naniniwala sa ganun kasi ang tao kapag gustong magloko naman yan, regardless kung gaano kayo katagal at gaano kayo kaiksi sa relationship, right? So, yung mga 7-year itch or whatever itch na yan, really doesn't matter. Kung gusto niyang maghanap, di ba? Gusto niyang mangangaliwa yan kahit nga minsan 30 years na kayong magkasama. Ang bababae o mangangaliwa man lalaki yan. So, pinag-uusapan tuloy ng mga tao ngayon na marami naman na nga atang red flag dun sa relationship. Kasi like katulad nun, 7 years na sila. 7 years na sila pero parang hindi daw magawang mag-propose ni Sergey Bin sa kanyang partner to think na stable naman financially. So bakit hindi pa rin? Guys, ganun talaga kapag hindi nakikita nung tao ang sarili niya settling down with that person, hindi talaga niya yan yayayain magpakasal. Hindi, kahit gaano kayo katagal, kung hindi ka, di ba, kung hindi mo makita yung sarili mo with that person, hindi ka yayayain yan. Kasi bakit merong mga kakakilala lang, wala pang 1 taon, niyaya ng magpakasal. Di ba? May mga kwentong ganun. Yung antagal nung girlfriend niya, tapos may nakilalang bago after 3 months or a few months, nag-propose, kinasal. Pag hindi talaga niya nakikita ang sarili niya, nakasama ka sa habang buhay, hindi ka niya yayayaing magpakasal. Kahit pa, sobrang stable nyo na together. Di ba? And I guess mas lalo ding na-confirm no, yung gigil ng mga netizens dito kay Sergey Bin. Kasi parang doon sa statement niya, mas apologetic pa daw siya doon sa taong nadadamay doon sa issue. Kesa mag-sorry at malungkot para doon sa partner niya na si Elma. Though nabanggit naman doon sa statement niya na nanghihingi siya ng sorry, nag-apologize siya, apologetic naman siya. Kayo talaga binibigyan niyo masyado ng issue. Well, sabi kasi ng mga netizen, medyo politically inclined, no? Yung background nung nadadamay na personality dun sa issue. Yung babae niyang bago, parang ganun. Whatever, kung babae niya nga ba yun. Pero,
So, para siguro hindi matarnish ang image, no? Kaya siguro ganon. Dina-downplay, sinasabi pa ng mga netizens. Ay, oh well. I guess ganon talaga. So, for Elma, okay na yun. Pag may nawawala, laging ang pumapalit, way better. Diba? Ganon naman talaga. And ganon din for Sir Gavin. If hindi naging maganda yung ending nito, you'll find a better, you'll be in a better place. Parang pangit yun. You'll be in a better place. I mean, for sure, we hope no na yung mga next relationships nila will be better no than this. Ganun talaga eh. Sinasabi ko sa inyo na kapag pag hindi talaga niya nakikita, pag hindi niya nakikita ang sarili niya with that person, hindi niya yan yayayain. Kaya ako parang pag may nagtatanong sa akin na dapat ko ba siyang tanungin? Kasi parang ang tagal niya ng jowa ko pero bakit parang wala siyang balak yayain ako magpakasal? Ako sinasabi ko, tanungin mo kaya. Importante kasi 'di ba, na kapag in a relationship kayo, you guys are both on the same page. Like kasi paano pag ikaw gustong-gusto mo na mag-settle tapos siya pala ayaw niya. Mga gano'n, no, 'di ba? Importante kailangan tanungin mo. Tapos ngayon, kung ano man yung sagot niya or sagot ng other party, you have to be ready. Ready ka bang hintayin siya? Or, kung non-negotiable mo yon at gusto mo nang mag-start ng pamilya, then choice mo na. Ganun. Grabe, ang tagal din 7 years. Dami nyo nang pinagsamahan nun, 7 years. Ako ang pinakamatagal ko ata 5. Tapos nag-break kami. Pero madali ko lang din nakalimutan kasi nagalit ako sa kanya. So siguro baka si Ma'am Elma, madali lang niya makakalimutan kasi kung may halong galit na to. Kasi kung ako from the point of view from a person who's outside the relationship, parang nakakagalit eh. Parang nakakalimutan mo din yan. Minsan pagka may galit ka dun sa tao, mas madali siya kalimutan eh. I mean, based on experience, ha? Based on experience. Ganun yun eh. Pag kayo nagalit ka dun sa tao, mas madali inis ako sa'yo, bahala ka sa buhay mo, ganun. But again, we hope the next relationships na hindi mo makukuha or papasukin nila ay better than kung ano tong natapos. Ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell Para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito, ha? Kasi